Membership Guidelines 2025 Edition. Acknowledgement. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng miyembro, opisyal, at stakeholders ng Caritas at Labora Human Resource Service Cooperatives sa inyong walang sawang suporta at dedikasyon. Ang membership guidelines na ito ay patunay ng ating pinagsasaluhang bisyon na bumuo ng isang matatag, transparent, at member-driven na kooperatiba. Ang mga guidelines na ito ay nagsisilbing komprehensibong gabay sa mga patakaran, karapatan, at responsibilidad ng bawat miyembro. Layunin nitong masiguro na ang lahat ay maayos na may kaalaman at may kakayahang aktibong makilahok sa mga gawain ng kooperatiba. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng kooperasyon, nilalayon nating makabuo ng isang sustainable at maunlad ng organisasyon na kapaki-pakinabang para sa lahat ng miyembro. Maraming salamat sa pagiging mahalagang bahagi ng kooperatibang ito. Ang inyong pakikilahok at dedikasyon ay malaking ambag sa ating sama-samang tagumpay. Ang Caritas at Labora Human Resource Service Cooperative ay nakatuon sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga miyembro ay aktibong nakikibahagi at nakikinabang sa mga serbisyo ng kooperatiba. Ang membership guidelines na ito ay nagbibigay ng komprehensibong paglalahad ng mga karapatan, obligasyon at proseso ng pagiging miyembro alinsunod sa Republic Act No. 9520 na kilala bilang Philippine Cooperative Code of 2008. Ang pagiging miyembro ng kooperatiba ay higit pa sa simpleng pakikilahok. Ito ay isang pangako sa sama-samang pag-unlad, pagtutulungan at economic empowerment. Bilang isang kooperatiba, pinahahalagahan natin ang transparency, accountability at kapakanan ng bawat miyembro. Ang guidelines na ito ang magsisilbing gabay ninyo sa pag-unawa sa mga patakaran, proseso at mga oportunidad na inaalok ng kooperatiba. Hinihikayat namin ang lahat ng miyembro na basahin at unawain ng mabuti ang mga guidelines na ito. Kung kayo ay may mga katanungan o alalahanin, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa management ng kooperatiba. Sama-sama nating panatilihin ang diwa ng kooperasyon at magsikap tungo sa isang sustainable at masaganang kinabukasan para sa lahat. Article 2, Membership, Section 1, Membership. Alinsunod sa Republic Act No. 9520, ang mga kooperatiba ay voluntaryong organisasyon na bukas sa lahat ng taong handang gumamit ng mga serbisyo nito at tanggapin ang mga responsibilidad ng pagiging miyembro ng walang diskriminasyon. Ang batas na ito ang gumagabay sa pagbuo, operasyon at dissolution ng mga kooperatiba sa Pilipinas. Ang kooperatibang ito ay magkakaroon ng regular members at associate members. 1. Regular members, mga miyembrong nakasunod sa lahat ng requirements ng membership at may buong karapatan at pribilehyo bilang miyembro ng kooperatiba. 2. Associate members, mga miyembrong walang karapatang bumoto o mahalal at may limitadong karapatan, pribilehyo at tagal ng membership alinsunod sa bylaws ng kooperatiba, RA 9520 at mga implementing rules and regulations. Ang isang associate member na nakatugon na sa minimum requirements ng regular membership, patuloy na patron ng kooperatiba sa loob ng 2 taon at nagpahayag ng intensyong manatiling miyembro ay maaari nang i-consider bilang regular member. Section 2, Qualification for Membership. Ang membership ng kooperatibang ito ay bukas sa lahat ng natural persons, Filipino citizens of legal age, may capacity to contract, at kabilang sa common bond at field of membership na may occupational basis gaya ng sumusunod. 1. Regular members, mga individual na may kaalaman at kasanayan sa human resource services at direktang kasangkot sa management operations ng kooperatiba. 2. Associate members, mga self-employed labor o service providers na nagbibigay ng part-time o contractual services sa mga business partners o institusyon. Section 3. Requirements for membership. Ang isang regular o associate member ay kailangang makasunod sa mga sumusunod na kumpletong application for membership, certificate of completion ng prescribed pre-membership education seminar, nakapag-subscribe at nakapagbayad ng minimum share capital at membership fee, at nangakong susunod at itataguyod ang bylaws, policies, guidelines, rules, at regulations na ipinatutupad ng Board of Directors at ng General Assembly. Section 4, Application for Membership.
Ang aplikante ay magsusumita ng duly accomplished application form sa Board of Directors na siyang mag-aaksyon dito sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagsumite. Ang application form ay maglalaman hindi lamang ng personal na impormasyon kundi pati ng commitment ng aplikante na makilahok sa lahat ng programa ng kooperatiba, kabilang ang capital build-up at savings mobilization, at sumunod sa lahat ng patakaran ng kooperatiba. Walang application ang bibigyang daan kung walang kasamang membership fee na 500 pesos na marerefund kung ang aplikasyon ay ma-reject. Section 5. Appeal. Ang aplikanteng na-deny ng Board of Directors ay maaaring mag-apela sa Appeal and Grievance Committee o sa General Assembly sa pamamagitan ng pagbibigay ng written notice sa Secretary ng Kooperatiba sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng desisyon. Section 6. Minimum Share Capital Requirement. A. Regular Membership. Ang aplikante para sa regular membership ay kailangang mag-subscribe ng hindi bababa sa 50 common shares o katumbas ng 25,000 pesos at magbayad ng minimum na 1,000 pesos common shares sa oras ng approval ng membership. B. Associate Membership. Ang aplikante para sa associate membership ay kailangang mag-subscribe ng 50 preferred shares o katumbas ng 5,000 pesos at magbayad ng 500 pesos preferred shares na may par value na P100.00. Gayunpaman, walang miyembro ang maaaring magmay-ari ng higit sa 10% ng kabuuang subscribed share capital ng kooperatiba. Section 7. Duties and Responsibilities of a Member. Ang bawat miyembro ay may tungkuling bayaran ang kanyang share capital subscription at makilahok sa capital build-up at savings mobilization, patronize ang mga negosyo at serbisyo ng kooperatiba, lumahok sa membership education programs, dumalo at makibahagi sa General Assembly meetings, sumunod sa lahat ng legal na desisyon at patakaran ng Board at General Assembly, at itaguyod ang layunin, tagumpay at kapakanan ng kooperatiba at ng cooperative movement. Section 8. Rights and Privileges of Members. Regular members ay may karapatang dumalo sa Annual General Assembly at mag-avail ng serbisyo ng kooperatiba, provided na siya ay member in good standing, mag-inspect ng books of accounts, audited FS, minutes at records sa makatwirang oras, humingi ng kopya ng records na may kaugnayan sa kanilang account, lumahok sa continuing education at training programs, tumanggap ng iba pang karapatan na ipagkakaloob ng General Assembly. Associate members. Ang associate members ay may karapatang dumalo sa general membership meetings, mag-avail ng serbisyo ng kooperatiba, mag-inspect ng records sa makatwirang oras, humingi ng kopya ng kanilang account records, tumanggap ng iba pang pribilehiyong ipagkakaloob ng General Assembly. Section 9. Member entitled to vote. Ang isang regular member na tumutupad sa mga sumusunod na kondisyon ay may karapatang bumoto sa cooperative, nakabayad ng membership fee at ng minimum required share capital, hindi delinquent sa pagbabayad ng share capital subscriptions at iba pang obligasyon sa kooperatiba, walang nilabag na cooperative laws, articles of cooperation, bylaws o subscription agreements, na kumpleto ang continuing education program na itinakda ng Board of Directors, aktibong nakikilahok sa mga gawain ng kooperatiba at patron ng mga negosyo at serbisyo nito, at dapat ay member in good standing. A. Qualification to become a member in good standing. Ang isang miyembro ay may tuturing na member in good standing kung siya ay aktibong miyembro ng kooperatiba sa loob ng hindi bababa sa 2 taon, may share capital na hindi bababa sa 25,000, aktibong patron ng mga serbisyo ng kooperatiba kabilang ang 1. Human Resource Services, 2. Credit Services, walang record ng missed loan payments o delinquency sa loob ng 1 taon, nakikilahok sa kahit isa sa mga sumusunod na cooperative activities, 1. Lenten and Advent Recollection, 2. Family Day, 3. Sports Fest, 4. Christmas Party, 5. Annual Retreat, walang record ng poor service sa business partners o anumang paglabag sa cooperative's Code of Conduct, kabilang ang 1. Mabibigat na paglabag, 2. Seryosong paglabag. B. Management Team as MIGS.
Ang management team ay maaaring mag-qualify bilang member in good standing provided that sila ay tumutupad sa mga sumusunod na karagdagang kondisyon. 1. Regular employee ng kooperatiba sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. 2. May share capital na hindi bababa sa 25,000 pesos. 3. Walang record ng paglabag sa Cooperatives Code of Conduct. 4. Aktibong nakikilahok sa cooperative activities, kabilang ang Annual General Assembly at mga training sessions. At 5. Patron ng credit services ng kooperatiba at may maayos na repayment record. C. Determination of MIGS status. Ang MIGS status ng isang miyembro ay mahigpit na tutukuyin alinsunod sa approved membership guidelines ng kooperatiba. D. Additional requirements for elective positions. Ang karagdagang share capital requirements para sa pagtakbo sa elective positions ay pamamahalaan ng election guidelines na inaprubahan ng General Assembly. A. Attendance in the Annual General Assembly. Ang pagdalo sa Annual General Assembly ay maaaring physical o virtual alinsunod sa pahintulot ng Board of Directors at ng Election Committee. F. Suspension of member in good standing status 1. Grounds for suspension. Ang MIGS status ng isang miyembro ay maaaring masuspinde kung hindi niya natupad ang alinman sa mga sumusunod. A. Membership duration. Hindi pagpapanatili ng aktibong membership sa loob ng 2 taon. Ito ay non-negotiable at magreresulta sa automatic suspension ng MIGS status kahit walang written notice. B. Share capital requirement. Pagbaba ng share capital sa mas mababa sa 25,000 pesos. C. Service patronage. Hindi pag-avail ng kahit isang serbisyo ng kooperatiba, kabilang ngunit hindi limitado sa Human Resource Services. Credit services may missed payments o delinquency sa loob ng 1 taon. Resign management staff na hindi na aktibong patron. D. Event participation. Hindi paglahok saya kahit isang cooperative event tulad ng Recollection, Family Day, Sports Fest, Christmas Party, Annual Retreat. A. Code of Conduct violations, record ng poor service sa business partners o anumang paglabag sa Code of Conduct. Ito ay non-negotiable at magreresulta sa automatic suspension ng MIGS status kahit walang written notice. F. Non-attendance in the AGA. Kung ang miyembro ay hindi nakadalo sa AGA sa loob ng 2 magkasunod na taon, ang kanyang MIGS status ay masususpinde. Pagkatapos ng 1 taon ng suspension, maaari siyang payagang dumalo sa susunod na AGA at mabawi ang MIGS status at mga karapatan subject sa ganap na pagsunod sa requirements. G. Suspension process. A. Notification. Ang miyembro ay aabisuhan sa sulat tungkol sa suspension at mga dahilan nito. Bibigyan siya ng 10 araw upang magsumite ng paliwanag. B. Review and appeal. Susuriin ng membership committee ang paliwanag. Kung may sapat na basehan, maaaring i-lift ang suspension. Kung wala, ito ay mananatili. Maaaring iapela sa Board of Directors sa loob ng 30 araw. C. Suspension duration. Mananatili ang suspension hanggang makumpleto ang requirements. Effective ito sa 1 taon kasunod ng taon ng violation. D. Reinstatement of MIGS status. Ang suspended member ay rerepasuhin tuwing Enero ng membership committee. Kapag compliant, ia-approve ang reinstatement. Maglalabas ng formal notice of reinstatement. E. Effect of suspension. Ang miyembrong may suspended MIGS sa tugah status ay 1. Mawawala ng MIGS exclusive benefits at privileges. 2. Hindi eligible sa incentives at awards. 3. May restricted access sa MEGS required programs. 4. Hindi maaaring dumalo sa AGA, tumakbo sa anumang elected o appointed position at bumoto. Ang patakarang ito ay naglalayong matiyak na tanging mga miyembrong tunay na committed at compliant ang mananatiling member in good standing upang maisulong ang aktibong pakikilahok, pananagutan at mabuting pamamahala sa loob ng kooperatiba. Section 10. Liability of Members. Ang isang miyembro ay mananagot lamang sa mga utang at obligasyon ng kooperatiba hanggang sa halaga ng kanyang subscribed share capital at iba pang lehitimong claims.
hindi maaaring managot ang miyembro lampas sa halagang ito. Section 11. Termination of Membership. Ang membership sa kooperatiba ay maaring matapos o ma-terminate sa alinman sa mga sumusunod na paraan: automatic, voluntary o involuntary. Ang termination ng membership, maging ito man ay automatic, voluntary o involuntary, ay magresulta sa pagkawala ng lahat ng karapatan ng miyembro sa kooperatiba subject sa refund ng share capital contribution alinsunod sa Section 13 ng mga bylaws na ito. Automatic termination of membership. Ang pagbanaw o pagkabaliw ng isang miyembro ay ituturing na automatic termination ng kanyang membership sa kooperatiba. B. Voluntary termination. Ang isang miyembro ay maaaring kusang mag-withdraw ng kanyang membership sa kooperatiba para sa anumang balidong dahilan sa pamamagitan ng pagbibigay ng 60 araw na written notice sa Board of Directors. C. Involuntary termination. Ang isang miyembro ay maaaring ma-involuntary terminate sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Board of Directors kung may alinman sa mga sumusunod na dahilan: hindi pagpatron ng alinman sa serbisyo o negosyo ng kooperatiba sa loob ng 2 magkasunod na buwan sa loob ng 1 taon, patuloy na kabiguang tumupad sa mga obligasyon bilang miyembro alinsunod sa mga patakaran ng kooperatiba, paglabag sa alinman sa mga probisyon ng mga bylaws at policies ng kooperatiba, o anumang kilos o pagkukulang na nakakasama o nakapinsala sa interes o kapakanan ng kooperatiba. Section 12. Manner of involuntary termination. Ang Board of Directors ay magbibigay ng nakasulat abiso sa miyembrong isinasaalang-alang para sa involuntary termination at bibigyan siya ng pagkakataong marinig ang kanyang panig. Ang desisyon ng Board of Directors na nakasulat ay ipaabot sa miyembro personal o sa pamamagitan ng registered mail. Ang nasabing desisyon ay maaaring iapela sa General Assembly sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap nito, at ang desisyon ng General Assembly ay pinal at hindi na maaaring iapela. Section 13. Refund of Share Capital Contribution. Ang isang miyembrong natapos o na-terminate ang membership ay may karapatang ma-refund ang kanyang share capital contribution at lahat ng iba pang interes niya sa kooperatiba. Gayunpaman, ang refund ay hindi ipagkakaloob kung sa oras ng pagbabayad ang halaga ng assets ng kooperatiba ay magiging mas mababa kaysa sa kabuuang utang at liabilities nito, maliban sa share capital contribution ng miyembro. Sa ganitong sitwasyon, ang miyembro ay mananatiling may karapatan sa interes ng kanyang share capital contributions, patronage refund, at paggamit ng mga serbisyo ng kooperatiba hanggang sa ganap na mabayaran ang lahat ng kanyang interes sa kooperatiba. Matapos ang pagsusumite ng kumpleto at wastong withdrawal requirements, ang refund, kabilang ang iba pang claims ng miyembro, ay ipoproseso at ilalabas sa loob ng 60 business days, hindi kasama ang mga holiday, upang masiguro ang maayos at napapanahong paglabas ng refund.